17 linggo na ang buntis. Normal naman ang lahat ng resulta. At maayos ang baby. May isa pang huling test na gagawin. Magpahinga muna tayo. Marami kang kinuha ng dugo. CJ. Hoy, Sedi. CJ, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako dyan. Kailangan ako ni Sadi. Kailangan ko nang umalis. Hugo. Ang asawa mo ay may isa pang test na gagawin. Hindi naman ito ang unang beses. Si Sadie York, ang unang minahal ng asawa ko. 8 na akong buwang buntis. Pero hindi pa rin niya siya makalimutan. Ibaba niya ang lahat. At pupunta kay Sadie kapag tumawag ito. Sa loob ng 5 taon. Naming pagsasama. Salamat sa pagdiriwang kasama ko. Maligayang kaarawan. Buksan mo. Ito ay... Hoy, Sedi. CJ, pupunta na ako dyan. Hugo. Halika. Magtagay tayo sa unang anibersaryo natin. Saglit lang. Sedi, ano yon? Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako dyan. Ayos lang. Kaya ko naman mag-isa. Sadie York. Mahal? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan mo pang magpa-obserba? Tapos na at malinaw na. Tinawagan kita ng maraming beses. Pero, hindi ka sumasagot. Malamang hindi ko narinig. Naka-silent mode ang phone ko. Sabi ni Sedi. Malakas daw. Nell, sana hindi ka galit. Bakit naman? May ginawa ka bang? Isang bagay para pagtaksilan ako. Nelly, paano mo nasabi yan? Okay lang yan, Hugo. Malamang. Medyo emosyonal siya. Sa kanyang 2nd trimester. 3rd trimester na ako, kaya ko siyang tiisin. Kung ayaw sa akin ni Nell, o hindi niya ako kayang tiisin, na nandito. Sedi, huwag kang mag-alala. Tungkol sa anumang bagay dito. Nell, huwag kang magkamali, sanay lang kaming maging malapit. Magkaibigan na kami. Nang mahigit 1 dekada. Nelly, magiging tapat ako. Si Sadie ay nasa gitna ng diborsyo. Mabigat ang kanyang pagbubuntis, hindi ligtas para sa kanya na mag-isa. Pinapayagan ko siyang manatili sa atin ng sandali. Ano? Papatuloyin mo siya. Buntis ka rin. Ano? Dapat alam mo na yan. Mas gusto ko na lang sa bahay. Mas safe para sa baby. Sandali. Di ba pwedeng sa iba na lang? Siya tumira. Bakit pa siya ililipat? Kung pwede naman dito. Saka, malapit na siyang manganak. Delikado sa labas. Kung dito siya titira, mag-aalaga kayo pareho, di ba? Ano? Yun ba ang dahilan, kaya siya lilipat dito? Hugo. Ano ako? Yaya niya. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Nell. Sigurado ako na. Ang gusto lang ni Hugo ay ang mabuti para sa atin. Mahirap mag-alaga ng buntis. Marami nang isinakripisyo si Hugo. Huwag mo na siyang pahirapan. Ano nang ginawa ko? Ngayon? Kung ayaw mong mahirapan siya, huwag ka na lang lumipat dito. Pasensya na. Hindi ko akalain na magkakaproblema kayo dahil sa akin. Aalis na ako. Sadie,
Sadie! Nelly, seryoso ka? Saglit lang naman titira dito si Sadie. Ba't ka ganyan ka-istrikto? Hugo. Kanina lang sinabi ng doktor na kapag dalawang buntis ang magkasamang nakatira, maaaring masama sa baby. Malapit na mga anak si Sadie. Ano nang pwedeng mangyari? Ikaw na lang ang umalis kung di mo kaya. Paano mo naman? Mapapaalis si Sadie. Delikado iyon. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Nell. Tungkol sa kaninang hapon. Pasensya na. Huwag kang magalit sa akin. Huwag kang masyadong magpadala sa damdamin. Baka maapektuhan ang baby. Ano yon? Gutom ka ba? Heto, may dala akong masarap para sa'yo. Tikman mo. Masarap ba? Ito ay para lang sa'yo. Masarap ba? Kain ka. Binigay ko kay Sadie ang ekstrang susi ng bahay natin. Kumusta, Nell? Masarap ang pagkain, di ba? Ito ang paboritong pagkain ni Hugo at ko noong kolehiyo. Bumalik lang kami at walang nagbago. Ang ganda. Oh, Nelly. Ang tanga-tanga mo talaga. Akala mo ba talaga na makakalimutan niya si Sadie? Pinatuloy ko si Sadie sa nursery. Ang kwartong yon ay mas maaraw. Matagal na kaibigan ko si Sadie. Hindi ko kayang hayaan siyang walang magawa. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ang ating baby ang laging unahin ko. Okay. Nell, ano ng problema? Bigla akong nagkasakit. Hugo, sobrang nahihilo ako. Ang asawa ko ay mananatili kapag ako'y may nararamdaman. Pwede bang samahan mo muna ako? CJ, huwag kang mag-alala. Pupunta ako dyan. Punta ako dyan. Hugo, pwede bang manatili ka sa tabi ko? Masama talaga ang pakiramdam ko. Nell, hindi ka naman madalas nahihilo. Ngayong nandito na si Sadie, bakit kaya nangyari ito? Ibig mong sabihin, nagkukunwari lang ako. Malala ang kalagayan ni Sadie. Pigilan mo yan. Hindi pa ako nagkaroon ng morning sickness. Dahan-dahan. Doktor, ano nang nangyayari sa kanya simula nang mabuntis ako?
Ang asawa ko ay nahihilo at nasusuka. Samantalang ako, ayos na ayos lang. Mahal na mahal ka lang niya, talaga. Ito ay COVID syndrome. Kapag labis na umiibig ang isang asawa sa kanyang may bahay, hindi niya namamalaya na dinadala niya ang stress at mga sintomas ng pagbubuntis sa kanyang sarili. Gayunpaman, bihira itong mangyari. Mukhang, mahal na mahal ka nga niya. Talaga? Natutuwa ako na nakikiramay ako sa hirap mo. Dahan-dahan. Magandang araw, Doktor. Gusto ko sanang magpa-schedule ng check-up. Kumusta? Ang tinawagan mo ay... Kumusta? Ang tinawagan mo ay hindi maabot. Subukan mo ulit mamaya. Hoy, Hugo, abala ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. hindi maganda ang itsura ng kondisyon mo. Mukhang stressed ka. Medyo stable naman ito. Sa mga nakaraang check-up, magre-reseta ako ng gamot. Maging mas maingat ka sa panahong ito. Iwasan ang anumang nakaka-stress. Huwag masyadong mag-overthink. Wala nang mas mahalaga kundi ikaw at ang kalusugan ng iyong baby. CJ, gagawin ko. Salamat, Doc. Pasensya na. Ikaw, Nell. Nandito ka rin para magpa-check up. Ang coincidence naman. Nandito rin pala, si Hugo, kasama ko. Ayos lang lahat. Nell. Ano ng problema? Hindi ba't okay naman ang resulta ng test mo? Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Eksakto. Kung sinabi mo sana sa amin, sana isinama na lang namin kayo. Hindi safe ang magbiyahe ng malayo, ng mag-isa. Tama si Sedi. Wala yan. Isa lang naman yan. kaya, ako yung hindi dapat narito. Ha? Hindi mo ba napansing may sakit ako? Nagmalasakit ka ba kailanman sa akin? Pasensya na. Naging pabaya ako. Nell. Huwag mong sisihin si Hugo. Nag-aalala lang siya sa akin. Nitong mga nakaraang araw. Ngayon, ayos na ang resulta ng tests ko. Kaya makakahinga na siya ng maluwag. New York, dapat sa likod ka umupo. Mas malaki na ang katawan mo. Mas maluwag at komportable sa likod. Nahihilo ako sa biyahe. Palagi akong pinapaupo ni Hugo. Sa harapan. Hayaan mong umupo rito si Sadie. Mas mabuti para sa kanya. Ikaw sa likod ka. Nakikita mo, ako ang minamahal niya. Wala ka. Kundi isang rebound. Wala kang laban sa akin. Nell. Sadie. Ayos ka lang. Nelly. Alam mo namang, nangangailangan ng extra na pag-aalaga si Sadie ngayon. Tapos itinulak mo siya. Hindi ko naman ginawa yon. Umalis ka. Huwag mong gawin ito. Hugo. Pasensya na. Dapat alagaan mo si Nell.
Kaya ko naman. Mag-isa. Nelly. Bakit ka naging ganito? Nadidismaya ako sa'yo. Sadie. Tara na. Ang galing. May sarili na tayong COTS. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ito. Naupuan sa harap. Para lang sa'yo. Hugo. Ang mga pangakong minsang binitawan mo. Wala na bang saysay ngayon? Bakit may mga liryo? Matinding allergy ko ang mga liryo. Napansin kong malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Alam kong mahilig ka sa mga liryo. Kaya nag-ikot ako sa maraming flower shop. Para makuha ang mga ito. Sana. Gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ako galit. Nakonsensya ako kay Nell. Dahil nakatira ako rito. Natutuwa ako. Na inaalagaan mo pa rin ako. Sadie. Sa puso ko. Laging may lugar para sa'yo. Lagi. Hugo. Paano naman ako? Nababaliw ka ba? Bakit mo ginawa yon? Mga liryo, ni Sadie yan. Gusto niya ang mga iyan. Ang naaalala mo lang ay ang gusto niya. Paano naman ako? Nakalimutan mo bang matinding allergy ko sa mga iyan? Doktor. Doktor. May allergy ang asawa ko sa mga liryo. Iligtas mo siya. Ingat. Kailangan mong iligtas siya. Sir, kumalma po kayo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Kasalanan ko talaga. Lahat ayaw sa akin. Dapat mamatay na ako. Mas magiging maayos ang lahat kung mamatay ako. Sadie. Sadie. Ayos lang. Ayos lang ang lahat. Ayos lang. Wala kang ginawa. Okay lang. Ayos lang. Lumabas ka. Umalis ka. Lumayo ka kay Sadie. Naririnig mo ba ako? Hugo. Sumasakit ang allergy ko. Ngayon. Talaga? CJ. Tingnan natin kung ganoon pa rin. Kung malayo pa sa kanila. Hugo. Hugo, sumasakit ang tiyan ko. Pigilan mo na yan. Dapat ipagdasal mong walang mangyari sa sanggol ni Sadie. Sumasakit ang tiyan ko. Hugo. Buksan mo ang pinto. Sumasakit talaga ang tiyan ko.
Ang numero na tinawagan mo ay hindi maaaring makontak. Ang numero na tinawagan mo ay hindi maaaring makontak. Pakiusap, subukan muli. Muntik nang maagasan si Sadie. Samantala, ayos na ayos ka, anong karapatan mong tumawag? Anak ko. Pasensya na. Nabigo akong protektahan ka. Nawala na ang anak ko. Hugo Mayer. Tapos na ako sa'yo. Nell. Nell. Natatakot ako. Dugo ka. Nell. Magiging okay ka. Dalhin na kita sa ospital. Huli na. Nawala na ang baby natin. Hindi. Impossible. Hindi pa huli. Para pumunta sa ospital ngayon. Dulce, pakiusap. Kailangan mong iligtas siya, at ang baby namin. Anong nangyari? Ako'y allergic sa mga liryo. Delikado yan. Malamang sobrang lapit mo sa mga ito. Dapat alam mo yan. Paano mo siya pinayagang lumapit sa mga liryo? Mayroon ka ba ang ibang nararamdaman? Nasa shock siya. Baka hindi mag-survive ang baby. Bilisan nyo. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nell. Kalimutan mo na ang baby. Basta, ayos ka lang. Nell. Mahal. Nell. Mahal. Nell. Anak ko. Nell. Gising ka na. Natakot ako. Ako ay... Natakot. Dahil ako'y nabuhay. Kaya hindi napalitan ni Sadie. Hindi, Nell. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ako. Hugo. Hirap na hirap ako. Pwede bang samahan mo ako? Huwag kang mag-akala. Tinawag lang ako ni Sadie dahil mag-isa siya. At walang kasama. Umalis ka na. Hugo. Pwede bang pumunta ka rito agad? Masama talaga ang pakiramdam ko. Pupunta lang ako sandali. At babalik agad kapag naasikaso na siya ng nurse, okay? Kalimutan mo na. Wala na rin naman ang anak natin. Mas kailangan kanya kaysa sa akin. Aalagaan mo siya. Huwag kang mag-alala, Sadie. Papunta na ako sa'yo.
Hindi mo ba nakikita? Hindi pa ako tapos maghanap. Tingnan ko. Oras na para kumain. Dapat kang magpahinga. Sa kama. Huwag kang magkasakit. Salamat. Nasaan ang asawa mo? Ang pagkain dito sa ospital ay medyo walang lasa. Pwede mong papuntahin ang pamilya mo para magdala ng sabaw. Makakatulong ito para gumaling ka ng mas mabilis. Now, hindi maganda ang lagay ni Sadie ngayon. Hindi ako pwedeng umalis. Babalikan kita agad kapag kumalma na ang kanyang kondisyon. CJ, Now, huwag mo akong intindihin ng mali. Dumadaan si Sadie sa hiwalayan, kaya wala siyang ibang malalapitan, kundi ako. Talagang hindi ako pwedeng umalis ngayon. Hugo. Bakit ka na naman nasa telepono? Gusto ko ng sabaw. CJ, kukuha ako para sa'yo. Hindi. Gusto ko yung sabaw na ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa noon para sa akin. Palagi noong nakaraan. CJ, tapusin mo muna ang pagkain mo. Habang ginagawa ko ito. Nagbabasa. Kailangan kong manatili. Kasama ni Sadie. Kaya ako. Maniwala ka sa akin, wala namang nangyari sa amin. Huwag kang magkamali. hindi ako magkakamali. Espesyal kong ginawa para sa'yo, ang sabaw ng isang ito. Kailangan mong lumakas. Tikman mo. Ayaw ng asawa ko sa sabaw ng isa. Pwede mo bang palitan ito? Ng iba? Siyempre po. Ayos na yon. Naalala mo pa iyon? Hindi ko malilimutan. Ang lahat ng gusto mo. Hindi, salamat. Ayoko ng sabaw ng isda. Pasensya na. Nakalimutan kong. Ayaw mo niyan. Kung ganon, dadalhin ko na lang ito kay Sadie. CJ, Now, nagsiselos ka. Kay Sadie, noon. Bakit iba na ang ugali mo? Ngayon? nag-aalala ka? Matagal na kayong magkaibigan. Ni Sadie. Siguro ngayon, maayos na ang buhay niya. Tama lang ang ginawa mo. Bakit ako maiinggit? Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Hindi ka naman ganyan dati. Ikaw pa nga ang nagsabi sa akin na maging mas mapagbigay at mas maintindihin. Ano ngayon? Hindi ka ba masaya? Na naiintindihan kita? Kahit na. Hindi ibig sabihin noon ay wala kang pakialam. Sa lahat ng bagay,
Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi ako alis. Dito ako mananatili. Hindi ako makakapagpahinga ng maayos kapag nandito ka. Alam ko. Nagalit ka. Dahil nawala ang ating sanggol. Maaari naman tayong magsubok ulit sa hinaharap. Hindi na. Hugo. Hindi na tayo magkakaanak kailanman. Ayos lang. Masakit ang panganganak. Naiintindihan kita. Hindi na tayo magkakaanak. Kung ayaw mo. Pero, maaari pa rin tayong mabuhay. Nang masaya. Okay. Hindi. Gusto ko ng anak. Ayaw ko lang sa iyo. Hugo. Gusto kong makipaghiwalay. Hiwalayan? Hindi. Hindi kita hiwalayan kailanman. Bitawan mo ako. Nell. Alam ko. Nagalit ka pa rin. Pwede mo akong sisihin sa pagkawala ng anak natin, kasalanan ko. Pero kahit ganun, paano mo naisipang maghiwalay dahil lang sa galit? Akala mo nagpapahirap lang ako sa'yo. Hindi ako naging mabuting asawa. Alam ko. Nangangako akong lalayo na ako. Kay Sadie, ikaw ang uunahin ko. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Akala mo matigas ang ulo ko. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Nawala na ang anak ko. Muntik na akong mamatay dahil sa allergy. Pero, akala mo matigas lang ang ulo ko at nagpapahirap sa'yo. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Sinusumpa ko, hindi ko mahal si Sadie. Gusto ko lang. Gusto mo lang ano? Gusto mo lang mas importante siya. Akala mo mas mahalaga ang buhay ng anak niya kaysa sa anak natin. Tama ba? Hindi. Hindi ko naman naisip yan. Ako. Naiintindihan ko na ngayon. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Akala mo nagsisinungaling ako sa'yo. Akala mo nagkukunwari lang ako. At akala mo mas importante ang sanggol niya. Wala kang pakialam sa anak natin. Hindi ganoon. Hindi ko alam ang nangyayari. Bumalik agad ako nang makita ko ang larawan mo. Pinipilit ako ni Sadie na manatili sa kanya. Pero bumalik ako nang mabilis ko. Tanungin mo siya, kung gusto mo, pwede niya akong patunayan. Hugo. Hindi mo pa rin naunawaan. Hindi mo pa rin naunawaan. Nell. Alam kong nagkamali ako. Nasa maagang yugto ka pa lang. Nang pagbubuntis mo noon, mukha kang ayos. Ayos? Alam mo ba, nagpaturok ako para mapangalagaan ang sanggol ko. Mula nang tumira si Sadie sa bahay natin. Ayon sa doktor, ang stress ko ang dahilan ng hindi matatag na pagbubuntis. Paano naging ayos yon para sa'yo? Ano? Paano nangyari yon? Ayon kay Sadie, ayos ka na dapat. Sa ikalawang trimester. Siyempre, naniniwala ka sa kanya. Kung tutusin, may ibang nakatira na sa kwarto ng sanggol ko. Kaya naman pala ayaw dumating ng sanggol ko. Hugo. Marahil, tadhana na to. Tayo ay talagang maghihiwalay. Hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nakikiusap ako sa'yo. Nell, kasalanan ko. Pasensya na. Huwag mo akong iwan, Nell. Pakiusap. Pagod na ako. Umalis ka na.
Nell. Mahal kita. Pagmamalaki ko ang puso mo. At muling pasasayahin ka. Nell. Gising ka na. Gutom ka. May lugaw ako para sa'yo. Gusto mo? Saan ka pupunta? Tutulungan kita sa kahit ano. Sadie, anong nangyari? Hugo. Sabi ng doktor, pwede na akong umuwi ngayon. Halika't tulungan mo akong mag-empake. Abala ako. Patulong ka sa nurse. Kaya mo rin naman palang tumanggi sa kanya. Hindi, gusto ko ang tulong mo. Halika na, bilis. Ikaw ang laging nag-eempake ng gamit ko. Di ko magagawa yun nang wala ka. Sinabi ko na hindi ako makakapunta. Magpatulong ka sa nurse. Okay na ako ngayon. Kung gusto mong pumunta, di pumunta ka. Hindi. Sinabihan ko na si Sadie na hindi ako pupunta. Ako ang nag-aalaga. Sa'yo. Nell. Alam kong may sakit ka. Pero, hindi mo pwedeng pilitin si Hugo na manatili sa'yo at pigilan siyang makipagkita sa akin. Malapit ng manganak at wala akong maaasahan. Sadie, bantayan mo ang mga salita mo. Asawa ko siya. Tungkulin ko yon. Hugo, sinumbatan ka na naman ba ni Nell? Nell, huwag mo siyang pag-initan. Kami niya ay magka-close na mula pa noong kolehiyo. Simula pa lang, kami na ang pinaka-importanteng tao sa isa't isa. Sigurado naman na hindi ka na o-offend dun. Importanteng tao. Oo, Nell. Alam mo, gaano kami kalapit ni Hugo. Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa kanya. Pasensya na, Hugo. Magpapakasal na ako sa lalong madaling panahon. Mabait siyang lalaki. At mayaman din siya. Hindi ko matatanggap ang pagmamahal mo. Pero, Ayos ka lang ba? Lagnat ito. Dalhin na kita sa doktor. Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Saglit lang. Tatawag ako ng doktor. salamat. Nakakaloka naman na sabihin mo yan. Matapos mo siyang iwan. Ano? Pigilan mo yan. Sadie. Tama na. Umalis ka na. Now. Si Sadie at ako, nagkaroon lang ng nakaraan. Magkaibigan lang kami. Huwag kang makinig. Sa kanya. Hugo. Anong problema? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman. Ganito dati. Sabi mo. Laging may puwang. Sa puso mo para sa akin. Pero bilang kaibigan lang. Dahil pareho na tayong may asawa ngayon.
Dapat iwasan natin ang pisikal na pag-uusap. Pero, malapit na akong makipaghiwalay. Iyan ang problema mo, hindi ako makikipaghiwalay. Naririnig mo ba ako? Ikaw. Ikaw ito. Ikaw, siguradong may sinabi ka sa kanya. Kaya ganyan siya ngayon. Wala akong ginawa. Alam mo ba, na hindi ka minahal ni Hugo. Ako ang minamahal niya. Panghugot ka lang, mula pa noong una. Kung hindi ko siya iniwan, wala kang pagkakataon na makasama siya. Tama na. Sedi, Kung umalis ka, bakit ka bumalik? Nakita mong umasenso si Hugo nitong mga nakaraang taon. Kaya bumalik ka para sa pera. Hindi. Hindi yan totoo. Inggit ka lang sa relasyon namin. Sinusubukan mong maglagay ng agwat sa pagitan natin, hindi ba? Alam ng lahat. Ang totoong kulay mo. Tigilan mo na ang pag-aarte. Hugo. Sumasakit ang tiyan ko. Nars, Nars. Bilisan mo, tulungan mo siyang tumayo. Hugo. Huwag kang makinig sa kanya. Naiinggit lang siya sa akin. Hugo. Ilabas mo siya. Hugo. Ang sakit ng tiyan ko. Nell. Ikaw. Ay ipinagtanggol ako. May nararamdaman ka pa bang? Para sa... Wala. Hugo. Ang sakit na talaga. Hugo. Hugo. Sedi. Emosyonal siya. Dahil sa pagbubuntis niya. Mabuti naman ang intensyon niya. Huwag kang magalit sa kanya. Kung nag-aalala ka ng ganyan sa kanya, sumama ka na sa kanya. Hindi mo kailangang manatili. Talaga? Hindi ka magagalit? Hindi. CJ. Babalik ako. Pangako. Hugo. Tapos na talaga tayo. Pumunta ka na kung saan mo gusto. Nang hindi mo na ako iniisip. Pwede ka nang umuwi ngayon. Pero siguraduhin magpahinga ka sa bahay. Salamat. Tignan mo, ngiti, yon. Ang cute. Akala ko, kaya kong kalimutan ang lahat. Pero ang puso ko, masakit pa rin ng sobra. Hugo. Kung buhay pa ang anak natin, magiging ganito ka rin ba katuwa sa kanya? Tulad ngayon, pagkapanganak sa kanya, ang bagong nanay na to, Ay may asawang maalaga, magiging mabuting ama siya. Oo, ang sweet nilang mag-asawa. Nell. Pasensya na. Nanganak lang si Sadie, ng kanyang baby. Hindi ko siya maiwan. hindi na kailangang magpaliwanag. Tulungan kita. Kunin mo ang kotse. CJ, uwi na tayo. Sakay ka na. May ibang umupo dyan. Ang dumi-dumi na. Pakiusap.
Hugo. Ito na talaga ang paalam. Ma'am, kumusta? Ito, Hindi masama. hindi masama. Hindi masama, ha? Seryoso. Pinaghirapan ko yan. Hindi sapat ang hindi masama. Dapat, magustuhan mo. CJ, Kaliwa, kumanan. CJ, dito. Bilisan mo. Yung kaliwa, sagipin mo ako. Tulong, sagipin mo ako. Salamat. Humihingi ako ng tulong. Pinabayaan mo akong mamatay. Bakit hindi ka tumulong? CJ, pasensya na. Patay ka sa akin. Ngayon. Tapos na talaga. Nell, Saan ka pupunta? Hugo. Pirmahan mo na lang. Palayain na natin ang isa't isa. Hindi. Diborsyo. Nell, hindi ako sang-ayon. Huwag mong gawin ito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Nangangako ako na magbabago. Sabihin mo lang sa akin kung paano. Sabihin mo. Okay, Huminahon ka, Hugo. hindi. Ayaw ko. Pakiusap, huwag kang umalis. Okay, Huminahon ka, Hugo. Pupunta tayo sa korte. Kung hindi ka sang-ayon. Sa totoo lang, ang ginawa mo ay sapat na. Nell. Galit ka ba? Kay Sadie at sa akin. Kung ang pagbanggit kay Sadie ay nakakainis pa rin sa'yo, puputulin ko ang ugnayan ko sa kanya. Maniwala ka sa akin. Nell. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagan ko si Sadie ngayon din. Para patunayan sa'yo. Hoy, Hugo. Anong meron? Nami-miss mo na ako. Tigilan mo yan. Tumawag ako para sabihin na dapat na tayong tumigil sa pagpapanatili ng ugnayan. Anong nangyari, Hugo? May nangyari ba? Wala. Sa tingin ko lang. Pinakamabuti para sa atin na maglayo-layo tayo at putulin ang ugnayan. Naiintindihan ko na ngayon. Nagwala na naman ba? Si Nell. Lagi ko namang sinasabi na yung isang mababaw na babae tulad ni Nell ay hindi karapat-dapat sa'yo. Dapat makipaghiwalay ka na sa kanya agad. Lagi na lang siyang nag-aalburoto. Masakit sa akin na makita kang ganyan. Tumigil ka. Asawa ko si Nell. Alam ko kung gaano siya kagaling. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Huwag mo na akong kontakin ulit. Nell, Tingnan mo. Binura ko na ang kanyang kontak. Pangako. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya kailanman. Nakikiusap ako. Huwag tayong magdiborsyo. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Pakiusap. Nell. Hindi ko inakala. Naiiyakan mo rin ako. Sayang. Huli na. Nasa bahay ng mga magulang ako. Pag-isipan mong mabuti. Pirmahan mo ang mga ito. Kapag nakapagdesisyon ka na, magdudusa lang tayo. Kung patagalin pa natin ito. Sa bahay. Matagal-tagal na rin. Pwede ba akong sumama? Ikaw. Sasama ka sa akin. Hindi ba'y ayaw mong makita ang mga magulang ko? Nell. Tanga ko noon. Isasantabi ko muna ang trabaho. At ipapasa ko sa kanila. Sasama ako sa'yo. Magpahinga muna tayo. Pwede na tayong bumalik sa normal. Pagkatapos noon. Tara na. Wag na. Walang saysay. Hindi. Huwag mo nang banggitin ang diborsyo. Naglagay tayo ng pulang tali sa templo. Nakalimutan mo na ba?
Nakatingin ang Diyos. Hindi mo pwedeng banggitin ang diborsyo. Nell. Bilisan mo. Sabi nila ang mga mag-asawang nangako rito ay magkakasamang tatanda. Halika. Panggagago lang yan para sa mga turista. Ayoko sa mga walang kwentang bagay na yan. Bilis, tara na. Tama. Ang templo. Pumunta ulit tayo sa templo. Ulit. Maglagay ulit tayo. Kung gagawin natin, baka bumalik tayo sa dati. Ang pulang tali ay ideya ko. Ayaw mo naman talaga noon. Paano naman yon mabibilang? CJ. Pumunta ulit tayo. Sasama ka. Sa akin. Ulit. Ayos. Mag-empeke na ako ng gamit ko. Pupunta ako. Mag-empeke na ako. Sandali. Ako lang ang naglagay ng pulang tali. Nang mag-isa. Kaya ako dapat ang magputol noon. Now, tingnan mo. Dinala ko ang gatas. Na gusto mo. Maalon ang hangin. Kukuha ako ng jacket mo. Hindi na kailangan. Umalis na tayo. CJ, kukunin ko ang kotse. Nahanap ko na. Alin? Pulang lubid, ang pinakamaganda rito. Binata. Ang katapatan, ang gumagana. CJ, bigyan mo ako ng isa sa bawat klase. Kung gayon. CJ. Now, binili ko lahat. Tara na. Heto. Hindi na kailangan. Hindi ako pumunta rito para gawin ito. Alam ko, ang nararamdaman mo para kay Sadie. Napakatanga ko para isiping mananatili ka dahil sa pulang lubid na ito. Hugo. Pagod na ako. Palalayain na kita. Now. Huwag mong sabihin yan. Wala na akong kinalaman kay Sadie. Huwag, mag-isip ng masyado. Hindi ako. Hindi. Hindi. Pinuputol mo. Ang pulang tali natin. Paano ka nagsinungaling? Pumunta tayo rito para magsabit ng bago. Akala ko pinatawad mo na ako. Paano ka nagsinungaling? Nagsinungaling ako sa'yo. Ilang beses. Ka nang nagsinungaling sa'kin. Sinabi ko sa'yo, nagtatrabaho ako, ano nang magagawa ko kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Nakita ko ang Instagram ni Sadie. Kasama mo siya, bakit ka nagsinungaling sa'kin? Nagtatrabaho ako kahapon. At malapit lang si Sadie. Matagal na kaming magkaibigan, hindi ko pwedeng palampasin ang birthday niya. Subukan mo. Hugo. Hindi ka ba nagtatrabaho? Now. Sinundan-sundan mo ako. Ikaw ang unang nagsinungaling sa'kin. Huwag kang mag-ingay dito. Masakit talaga. Tuwing nagsisinungaling ka sa'kin.
Ngayon, ikaw naman. Kasalanan ko. Pasensya na. Hugo. Mula ngayon. Tapos na tayo. Hugo. Mula ngayon. Tapos na tayo. Hindi, Nell. Hindi. Nell. Pakiusap. Nell. Pakiusap. Yung singsing. Singsing natin. Nasaan na? Saan napunta? Singsing natin. Nawala ng asawa ko ang singsing niya. Mahalaga yon. Pakiusap. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong hanapin. Nell. Hindi ko mahanap ang singsing. Nell. Pasensya na. Pasensya na, Nell. Mali ako. Alam kong mali talaga ako. Pasensya na. Hugo. Pirmahan mo na ang mga papeles. CJ. CJ. Permado na. Now. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tulad ng dati. Magsimula tayo sa panliligaw. Pangako. Mas gagalingan ko, kaysa dati. Maniwala ka sa akin. Nell. Hoy. Ako na. Hugo. Sadie. Bakit ka nandito? Hugo. Uminom ako. Noong buntis ako. Kaya may depekto ang sanggol. At namatay. Umalis ako sa diborsyo nang walang-wala. Wala na akong lahat ngayon. Sasamahan mo ba ako, Hugo? Nell. Sandali. Umuwi ka na. May asawa akong kasama. Nell. Huwag kang magpanggap kay Hugo. Pinapahirapan mo siya. Kung magpapatuloy ka, mapapagod siya. Tama na. Nell. Ang asawa ko. Wala kang pakialam kung paano niya ako tratuhin. Hugo. Tinutulungan kita. Tumutulong. Lagi mo siyang inaaway. At pinag-aaway, tayo. Sabi mo tinutulungan mo ako. Hindi ko kailangan. Ang tulong mo, ayokong makita ka ulit. Hugo. Alam mo ba, ang sinasabi mo? Handa kang tapusin ang relasyon natin. Para sa kanya, pagkatapos ng lahat ng taong ito, ni hindi nga siya karapat-dapat sa'yo. Tumahimik ka, Sadie. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw ang nag-iwan sa akin. Nell. Hindi ako pinabayaan. Paano mo masasabi ang ganoon? Hugo. Wala na akong natitira. Hindi ko kayang mawala ka pa din. Nell. Ang ginawa ko noon ay mali. Humihingi ako ng paumanhin ngayon.
Pwede mo bang ibalik sa akin si Hugo? Ibigay mo na siya sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Pinatay mo ang anak ko. Ang mga nananakit ng iba. Hindi talaga nagkakaroon ng magandang wakas. No. Hindi. Mula ngayon, kahit anong gawin ninyong dalawa, wala na akong kinalaman dyan. Huwag na tayong magkita. Muli. Now. Now. Mahal, Now. Hugo. Sa hinaharap, magkasama tayo. Pakakasalan kita. Magpakasal tayo, okay. Now. Mahal, Hugo. Pakiusap. Pwede ba tayong bumalik sa dati nating pagkakasama? Sinira mo ang pamilya ko. Paano mo nasabi yon? Galit lang ang nararamdaman ko. Para sa'yo. Layas! May tao ba dyan? Alisin niyo siya. Huwag niyo nang papapasukin ulit ang babaeng ito. Hugo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Hugo. ang tagal ng araw mo. Hindi naman. Handa na ang hapunan. Maupo ka. Talaga? Tingnan ko. Natutunan ko ang putahing ito. Ngayong araw. Ito. Subukan mo. CJ, Kumusta? masarap. Kumuha ka pa kung gusto mo. Ito. Nell. Mahal. Babalik ka ba sa akin? Diyos ko. Nandito na ako. Muli. Noong umalis ako, ipinangako kong hahanapin ang taong ako lang ang mahal. Hindi ang taong mahal ko. Kaya, nandito na naman ako. Tara na. Tara, isabit natin yan. Tara na. Madalas ko na siyang nakikita. Bakit palagi siyang nandito, nag-iikot-ikot? Trauma na siya. Mula nang iwan siya ng asawa niya, Rito. Tigil na sa pagtingin at lumayo ka. Nell. Kasalanan ko ang lahat. Babalik ka ba? Hindi ko inaasahang maniniwala ka rito. Mabuti naman. Nell. Nell. Nakabalik ka na? Sino ka? Matagal-tagal na. Ang nakalipas. Ex ko siya. Naikwento ko na sa'yo tungkol sa kanya. Ah, ikaw pala. Hello, Ginoong Meyer. Boyfriend ako ni Nell. Alex ako. Kayong dalawa. Nagde-date? Ganun lang. Pinilit niyang sumama dito. Kung ayos lang sa'yo, aalis na kami. Nell, tuloy mo lang ang pag-usad. Huwag ka nang lumingon. Ang wakas,